Ganito kamalas kapag may kapitbahay ka, nasaksakan ng ingay. Ganyan, parang wala siyang kapitbahay at ang ingay-ingay na kanyang music sa kotse. Matindi eh. Sino ba yun? Yan o. Yun o. Yung itim na kotse na yun. Hindi pala yung doon oh. Yung nasa red na car. Grabe talaga. Tindi. Pag ganito nananahimik ka eh. Tapos ang kapitbahay mo parang wala siyang kapitbahay. Grabe. Ano pa lang 10 to 6 p.m. pa lang Naman, talaga naman. Kita mo, matagal yan. Kahit isara mo to, maririnig mo pa rin. Sa lakas ng dagundong ng kanyang ingay sa kotse, para siyang bingi. O, kita mo, lakas pa rin eh. Diyos ko miyo. Halimbawa, kung ikay panggabi at gusto mo magkaroon ng magandang tulog hanggang alas 7, talagang hindi ka makakatulog. Pag ganito naman kapitbahay mo, parang wala siyang kapitbahay. Ka naman. Minsan niya maglilinis ng sasakyan. So, imagine kung ilang oras siya maglilinis ng kotse niya. Abuti ng 2 oras o 1 oras. Right. Tapos, ganyan na maririnig mo. Kita mo, lakas pa rin ng dagundong. Grabe. Para bang yung para kayong nasa piyesta. Napakalakas-lakas ng volume. Ganun. Pag nandun ka sa labas, at makita mo siya, ganun ang dagundong, yung bug, ganun. Grabe talaga. Ganyan ang ibang mga kapitbahay dito. At karamihan ng mga kapitbahay na ganyan, mga lalaki. Walang pakialam sa mundo. Tinignan ko kung ano itsura eh. Mukhang hippie. Nako, mahirap magreklamo pag hippie ang itsura. Baka mamaya masaksak ka pa. Pagpasensyahan mo na lang. Oo, mahirap makipag-inkwento sa mga ganyan. Sa mga puti. Lalo na kung hippie. Parang ang style na hippie na nakatali nakapusod yung buhok. Oo, mahirap makipag-inkwento sa ganyan eh. Gulo lang at saka mauwi pa sa violence at kamatayan. So, pagpasensyahan na lang or pag hindi mo na masikmura, i-report mo lang sa council.